nasa loob ng iglesia ng Diyos. 3:12. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa. 3:12 po. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. So minsan ba naisip mo sa sarili mo, gumagawa ba ako ng mabuti araw-araw? Dahil tayo po na mga Kristiyano, bilang tao ng Diyos, o bilang isang tao, gumagawa ba ako ng mabuti araw-araw? Nabiblis ko ba yung Diyos araw-araw? Dahil sa trabaho natin, ginagawa natin yung best natin para ma-please yung ating mga boss. So, sa tunay na buhay, bilang mga Kristiyano, ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa natin para ma-please yung Diyos? Para mapasaya natin yung Diyos? Sa pamamagitan ito ng paggawa ng mabuti. Meron pa isang talata dito na sa paggawa ng mabuti ay totoong nalulugod ang Diyos. Pwede mong tanongin yung sarili mo. Pwede natin tanongin yung sarili natin, mga sarili natin. Kasi kasama kami rito eh. Gumagawa pa ako ng mabuti araw-araw. Lalo na sa aking kapwa. Dapat tayo gumawa ng mabuti. Galatia 6:9. Ang sabi ng Galatia, chapter 6, verse 9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sulat to muli ng Apostol Pablo. Sabi niya, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So, kung iisipin mo parang napakahirap, lalo na pag meron kang yung kaalitan, gagawin pa rin siya ng mabuti dahil yun yung utos. Huwag kang gumanti. Ano po? Ang sabi ng Diyos. Ano sabi niya? Romans 12. Huwag kayong maghigantihan mga iniibig. Kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayong mga bagay, sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kaniyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo na mabuti ang masama. Ano po? May naalala ko sa talatang ito. Sabi, huwag gumanti. Huwag daw gumanti. Parang ganti na ako eh. Parang pigil na pigil ka na. Pero dahil nga, sa utos ng Diyos na huwag kang gumanti, hindi ka gaganti. Kung iisipin natin at talagang uunawain, parang napakahirap maging isang Kristiyano. Ano po? Na paminsan eh, pero ang kapalit naman po nito ay ito. Sabi nga ng talata sa Biblia, sa pagtitiis mo is yung pagtitiis na ginawa mo dito sa lupa, pagdating mo sa langit, mawawala lahat yung pagtitiis niyo. Parang yung isang nanay na nanganak, sobrang hirap niya sa panganganak. Nung naisilang na yung kanyang baby, yung sakit, hirap na naranasan na niya nung siya'y nanganak, mawawala lahat yun. Ganun yung kaligtasan. Ganun yung salvation na mangyayari na ipinapaliwanag ng Biblia. Lahat ng hirap na dinaanan mo dito sa lupang ito, mawawala yun kapag na kamit mo yung tinatawag na reward o yung salvation sa Panginoon. Pangalawa, may sinara po ito. Ito yung utos
na mahalin mo, pagmahalan. Ano po? Muli, lagi nating sinasabi, ito po ay paalala. Paalala sa lahat. Paalala sa atin, sa akin. Sa lahat, pati yung mga tagapagturo. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, kahit man ang tagapagturo ay nagkakasala din. Kaya kung magtitingin na tayo ng pagkakasala, sino magtuturo? Sino ang tatayo sa harapan? Ano po? Love one another, ang sabi dito. Basahin po natin. John chapter 15, verse 12. Ito ang aking utos. Sino ang nagsasalita rito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang aking utos na kayong mga ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So, nararapat ba na sundin ito? Nararapat ba na gawin natin ito na mga ibigan? Ang nagsalita po dito ay walang iba kundi yung ating Panginoon Diyos, na siyang may hawak ng ating mga buhay, na siyang ibigay ng ating buhay, na siyang ibigay ng lahat ng ating tinatangkilik ngayon. Dapat bang sundin natin ito? Yes po. Pangatlo, 1 Corinthians chapter 13 verse 4, 7. Patungkol pa rin ito sa pag-ibig. Muli lang natin sa liwa dahil paminsan, kaya nga sinabi ng Apostol Pablo na sa loob ng iglesia, tuwing unang araw sa linggo, ay yung pagpaalaala, yung paalalahanan ay naroon. Ano po? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13:4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod o mapagkumbaba sa ibang salin po ito. Long suffering po ito sa English. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob. So inisa-isa po dito yung kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi mapagmapuri. Hindi mapagpalalo. O hindi mayabang. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi masama. Uugali. Kasi mahalay is deepest meaning ng Tagalog po ito, mahalay. Pili ko sa parting Quezon po ito eh. Kung ginagamit itong ano na to, words na ito, mahalay o masama. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inialuman ang masama. Hindi nakikigalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ang sabi sa 7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat tinitiis. So, sa pag-ibig, nandoon pa rin, nakapaloob pa rin doon yung tinatawag na pagtitiis. Ano po? Number 4, blanco po yan. Dahil bago tayo tumungtong doon sa tinatawag na number 4, meron lang akong ilang katanungan na pwede niyong sagutin sa isip po natin. Yan. Sino? Naniniwala ba ako sa Diyos? Bago tayo tumungtong ng number 4, yan yung tanong na isipin po natin kung oo ba o hindi. Pangalawang tanong, sumasampalataya ba ako? Yes, sumasampalataya ako. Kaya na ako nagpabautismo. Ang pangatlong tanong is, umiibig ba ako sa Diyos? So kung yun, pangatlong tanong ay oo, yung sagot po natin, dapat gawin mo yung bagay na to. Nasa 1 John chapter 4. Verse 20 to 21. So, kung oo ang sagot mo, umiibig ka sa Diyos, ang sabi dito sa 4:20, kung sino man, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. So, kung sinasabi mo na umiibig ka sa Diyos